Mikas Kabanata 7, Kabulukang moral sa Israel. Nakakalungkot ang nangyari. Ang katulad ko'y isang taong gutom. Naghahanap ng bungang kahoy ngunit walang makita ni isa man. Wala ni isang ubas o kaya'y isang igos na labis kong kinasasabakan. Wala nang natirang matapat sa Diyos sa lupain. Wala nang matuwid. Ang lahat ay nag-aabang ng mapapatay. Bawat isa'y naghahanda ng bitag laban sa kanyang kababayan. Bihasa sila sa paggawa ng kasamaan. Ang pinuno at ang hukom ay humihingi ng suhol. Kasabwat nila sa paggawa ng masama ang mga kinikilalang tao ng bansa. Ang pinakamabuti sa kanila ay parang dawag, parang tinik. Dumating na ang araw ng pagpaparusa sa kanilang mga bantay. Nalalapit na ang araw ng pagkapahiya. Huwag kang magtiwala sa kapwa mo o sa iyong kaibigan. Huwag mong isisiwalat ang iyong lihim kahit sa iyong asawa. Lalapastanganan ng anak na lalaki ang kanyang ama, at lalabanan ng anak na babae ang kanyang ina. Aawayin ng manugang na babae ang kanyang biyenang babae. Ang kaaway ng isang tao'y ang kanya mismong kasambahay. Ngunit para sa akin, kay Yahweh ako mananalig. Hihintayin kong may pagtitiwala ang Diyos na magliligtas sa akin at ako'y kanyang direngjin. Ang gagawing pagliligtas ni Yahweh. Mga kaaway ko, huwag kayong magalak dahil sa nangyari sa akin. Kung ako may nadapa, muli akong babangon. Kung ako may nasa kadiliman, tatanglawan ako ngayon ni Yahweh. Titiisin ko ang galit niya sapagkat nagkasala ako sa kanya. Magtitiis ako hanggang sa ipagtanggol niya ako at bigyan ng katarungan. Dadalhin niya ako sa kaliwanagan at makikita ko ang kanyang pagliligtas. Ito'y makikita ng aking kaaway, at mapapahiya siya na nagsabi sa akin, nasaan si Yahweh na iyong Diyos? Makikita ko naman ang kanyang pagbagsak, at niyuyurakan siyang parang putik sa lansangan. Mga taga-Jerusalem, darating ang araw na itatayong muli ang inyong mga pader at lalong lalawak ang inyong nasasakupan. Sa araw na iyon ay babalik sa inyo ang mga tao buhat sa Assyria sa silangan hanggang sa Ehipto, sa timog, buhat sa dakong ang hangganan ay ang ilog Euphrates, mula sa malalayong dagat, at kabundukan. Ngunit magiging disyerto ang lupa dahil sa masasamang gawain ng mga naninirahan doon. Ang pag-ibig ni Yahweh para sa Israel. Yahweh, patnubayan mong gaya ng isang pastol ang iyong bayan, ang bayan na iyong pinili. Bagamat sila'y nag-iisa sa ilang, napapalibutan naman sila ng masasaganang lupain. Hayaan mo silang manirahan at mangginain sa sariwang pastulan ng Bashan at Gilead gaya noong unang panahon. Magpakita ka sa amin ng mga kamangha-manghang bagay tulad noong ilabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Ito'y makikita ng mga bansa at sila'y mapapahiya sa kabila ng kanilang lakas. Mapapahiya sila at matitigilan. Tatakpan nila ang kanilang mga bibig at mga tainga. Gag-apang silang parang mga ahas, nanginginig silang lalabas mula sa kanilang mga tanggulan. Takot na lalapit sila kay Yahweh na ating Diyos. Wala nang ibang Diyos na tulad mo, O Yahweh. Pinapatawad mo ang mga kasalanan ng mga nakaligtas sa bayan mong pinili. Hindi nananatili ang iyong galit magpakailanman. Sa halip ay ipinadarama mo sa kanila ang tapat mong pag-ibig. Muli mo kaming kaaawaan. Tatapakan mo ang aming mga kasalanan at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Patunayan mo ang iyong katapatan sa bayan ni Jacob at ang iyong pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga ninuno mula pa noong unang panahon. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Yahweh patungkol sa Nineveh sa pamamagitan ni Nahum na isang taga-Elkos.